Matapos ang nangyaring pagsabog ng granada nitong nakaraang Biyernes, muli na namang nabulabog ang maximum security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ayon sa chaplain ng NBP na si Monsignor Bobby Olaguer, nagkatensyon sa pagitan ng ilang miyembro ng gang sa loob ng piitan. Live mula sa Muntinlupa, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Yes, Jessica, alam mo, ang pinaka-apektado rito bukod sa mga preso ay yung mga gustong dumalaw, no, pumunta sa loob para makita ang kanilang mga nakakulong na mahal sa buhay. Pero ang problema ay hindi pa talaga pwedeng bumisita ang mga dalaw dahil sa ginagawa pa ang investigasyon. Nitong nakaraang Biyernes lang na magkaroon ng security breach sa New Bilibid Prison matapos sumabog ang isang granada. 6 na preso ang sugatan. Hanggang ngayon, inaalam pa rin ng mga otoridad kung paano na ipasok sa loob ang granada. Pero di pa man nila ito nare-resolba na iulat na naman na bahagyang nagkatensyon ngayong araw sa NBP. Kaya agad pumunta ang mga taga Muntinlupa Police para maimbestigahan ang pangyayari. Pero ang pagpunta nila tila nauwi sa wala dahil wala umanong gustong magsalita mula sa NBP. Sabi nung guard dyan, dahil wala pang kapalit si Superintendent Reyes, so si Superintendent Reyes pa rin. Sabi niya sa akin. Officially nilabas na. I don't know, hindi ko alam ang proseso nila eh. Okay. So nung hinahanap po si Reyes, sabi niya, wala ho dito. Sinong pumalit? Wala pang pumapalit kasi hindi ko alam. One. May decision para me. Totoo ba? Na-accidental. We don't know eh. I have to know. Mahirap na Problema walang makausap eh. I talk to OIC Ragos, i-report ako doon investigator. Wala naman daw. Kalaunay nakausap namin ang chaplain ng NBP na si Monsignor Roberto Olaguer. Aniya nagsimula ang gulo ng magkasagutan umano ang ilang miyembro ng Batang City Jail at Sputnik gangs. Dinala raw sa medium security ang 11 leader sa maximum kung saan sila binartulina di umano. Yun na ina-analyze namin kanina bakit parang pinagsasabong yung mga tao. Parang gustong palabasin na talagang may gang wars, may labanan. In fact, ang tagal ko na dito, wala akong nakitang na-experience na parang gang wars. Wala. So yung sinasabi sa investigasyon na posibleng gang war, wala akong katotohanan? Posibleng meron pero mas malaki yung percentage na wala. Kaninang pasado 2:00 ng hapon, may narinig na namang putok ng baril mula sa maximum security compound. Pero ayon sa NBP, walang dapat ipag-alala sa insidente. Meron po lang pong plastic na maliit na napipindot po ron. Baka po natabig po nung kamay niya din. Yun po na bumagsak po. May ginawa na raw hakbang ang pamunuan ng kulungan para maiwasan ang riot. Nalipat po talaga, per instruction po yun. Para? Kasi may mga kiniklear lang po yun lang po yun. Napalitan naman po yung mga namumuno at maayos naman po yung papalakad po ng mga kasama na bagong talaga po ngayon. Samantala, patuloy na nag-aalala ang mga asawa ng mga preso roon. Wala kasi nang mangyari ang pagsabog noong Biyernes, suspindido ang visiting rights sa mga nasa maximum security compound kung saan naganap ang insidente. We don't have any access at all to ask what is the reason. And ang pamilya at ang mga pamilya ng mga taong ito, na mga tao itong na nakapunta sa medium, natatakot kung anong mangyayari sa kanila. Gusto naming makadalaw ulit kasi sa pamamagitan namin magkakaroon ng kapayapaan yung nandyan kasi ang inaano ng mga preso pag nandyan kami nag-iingat sila para sa amin. So pati sila nakakapag-ingat din. Paliwanag ng NBP, hindi pa tapos ang investigasyon at ayaw nilang lumala ang sitwasyon sa loob ng bilangguan. Temporary lang yung mga suspended until such time na ma-determine na talaga sino talagang mga culprits. That time, we lift the visitation. We don't really also want these relatives to be part of the victim in case merong commotion. Jessica, nangako naman ang pamunuan ng New Bilibid Prison na ibabalik ang visiting rights. Maayos lang ang sitwasyon. Jessica? Okay, Cesar, ang higit na disturbing dito yung sinabi nung tiga Muntinlupa Police na hindi mo alam kung sino ba ang in charge.
Nakausap ko si retired General Antonio Cruz, OIC Assistant Director for Security and Operations ng NBP, at sinabi niya na hindi naman ipinagbabawal sa pagkakataong ito na nagkaroon lang ng bahagyang tensyon at aksidenteng napaputok yung barel. Kayang-kaya naman daw nilang ayusin yung problema, no? Pero yung investigasyon dun sa pagsabog ng granada noong Friday ay patuloy naman daw yan ayon dito kay Cruz, at patuloy naman daw sila nakikipag-ugnayan sa Muntinlupa Police at pwedeng-pwede pa rin silang pumasok dito, lalo na kung ang iimbestigahan ay yung pagsabog ng granada raw. Okay, kasi tinanggal yung hepe, may pumalit naman, may sistema naman. Alam mo, ang unang tinamaan ng sinasabing sistema na yan ay yung sobrang higpit. Isa yon, yung mga preso hindi nadadalaw, yung mga kamag-anak, yung mga kaanak ay palaging narito sa labas ng compound at naghihintay na pasabi kung makakapasok sila sa loob. At isa pa, kaming mga media ay talagang pahirapan din ang pagpasok. Kailangan talaga na makausap yung head dito, yung OIC, no, yung namamahala, at kung papayagan kami, ay pwede na rin daw. So, yun ang sitwasyon, pahirapan, pero yung impormasyon naman ay mabibigay naman daw ng NBP kung kinakailangan nating malaman kung ano yung nangyayari sa loob. Okay, maraming salamat, Cesar Apolinario.